Ito na naman si asawa at nag-iimpake na at lalayasan na niya kami. Aalis nga ito siya ng 2 araw for Dienstreise or business trip at magtatrabaho siya sa ibang city. Part na din talaga sa trabaho nitong si Patrick na umaalis once or twice a month, minsan 2 or 3 araw, kaya maiiwan lang kaming 3 dito, ako, si Ethan, tsaka si Siri. Minsan naman sumasama kami, like in next 2 weeks pupunta siya ng Cologne and sasama kami para makapagbakasyon din kami for 3 days daw yun. And yeah, para makapunta na din ako doon. Nakapunta na ako ng Cologne one time. 2019 pa yata yun and wala pa si Ethan. So ngayon naman is babalik kami doon kasama na si Ethan. Maaga din pala silang aalis ngayon dahil babiyahe pa sila ng mga 4 to 5 hours kasama ng kanyang katrabaho. At dahil aalis nga si asawa ngayong araw, kahapon na ito ginawa niya na mag-lawn mower dito sa labas ng aming tinitirhan or ng aming apartment. Ginagawa namin ito every summer kapag mahahaba na itong mga damo sa labas or sa bakuran nitong aming tinitirahan. Noong una nagtataka din ako na bakit kailangan namin itong gawin, bakit hindi yan ginagawa ng may-ari. Nakasaad kasi sa kontrata na hindi kasali doon yung binabayaran namin buwan-buwan ang garden work at saka paglilinis ng hallway, kaya every week naglilinis kami sa hallway and every summer naman nagawa namin itong pag-lawn mower at nung isang araw naman ay nagtabas kami ng mga damo sa mga plaster stein. Medyo mahahaba na nga itong mga damo dahil matagal itong natrabaho ni asawa. Noong nakaraan kasi hindi niya ito natapos dahil nasira itong lawn mower at kailangan pang ayusin ng may-ari. Kaya naman itong sa likod na nagawa na niya noong nakaraang linggo ay kailangan na naman niya padaanan ng lawn mower. Nung natapos na nga ni asawa ang pag-lawn mower dito sa bakuran ay ito naman siya. Kinukuha niya itong mga strawberry namin. Ilalagay niya ito sa rice garden dahil kapag lilipat na kami ay dadalhin namin ito. Madami din kasi akong strawberry na naitanim dito sa lupa at nakita pala niya na namumulaklak na itong mga strawberry. Kaya isa-isa nga niya itong nilipat dito sa aming rice garden. Tingnan nyo naman, marami na yan siyang bulaklak at ayan, mayroon na ngang maliliit na mga strawberry. Bitbitin na lang namin itong rice garden kapag lilipat na kami. Susubukan ko naman ngayon itong hopya ng Thailand kung masarap ba ito o kagaya ba ito ng hopya sa atin sa Pilipinas. Naintriga kasi ako dito dahil yung flavor is ube at saka durian and paborito ko kasi yung ube na hopya. Hindi ko nga lang din naintindihan ito dahil nakasulat lahat dito is Thailand dish. Ito yung sinabi ko na parang hopya sa atin and nakalagay din kasi piya, parang piyaya. Yung kilala niyo yung piyaya, yung friend ko is gustong-gusto daw niya yung piyaya. So itry ko kung masarap ba ito or kalasa ba ng hopya sa atin. Masarap yung hopya sa atin, yung crunchy-crunchy ba. Ito kasi, hindi ko alam baka soft. Ito kasi naka-frozen. Naka-frozen kasi ito siya. Tapos, ganito yung lagayan. Nakabalot siya. Isa-isa. So, 4 na balot. Parang soft ito ba? Ano kaya ito? Ay, para siyang amoy durian. Para siyang mini cake. Malamig pa. Ay, matigas pa. Nung natikman ko nga ito ay medyo kalasa nga nung hopya sa atin, pero yung palaman niya sa loob ay super soft. Parang jelly yung durian pero masarap naman yung ube, kaso pinaghalo yung ube at saka durian. So imagine nyo yan, pinaghalo yung ube at saka durian. Yung crust naman niya is mas masarap talaga yung hopya sa atin sa Pilipinas. Uy, iba talaga yung hopya sa atin. At dahil parang melted itong durian na hinalo nila dito ay overpowering siya at halos hindi mo nga malasahan yung ube na nakahalo dito. Nakita ko din pala sa packaging na kailangan pala itong initin sa microwave. So, ininit ko nga siya at pagkatikim ko, ay nako, mas lalong hindi siya sumarap. Dahil lasang durian na talaga siya lahat at amoy na amoy mo yung durian, lalong-lalo na yung nainit na siya. Pinatikim ko nga si Ethan at ayaw niya dahil hindi naman talaga kumakain ito si anak ng durian. Nag-open na naman ako ng isa. Hindi ko napakita dahil nanonood ako ng video sa YouTube. So, ito yung microwave ko. Hindi pala siya masarap na yung microwave ko. Para sa akin, mas masarap siya na ganito. Para siyang hopya sa atin. Though medyo soft siya. Mas makrunchy kasi yung hopya sa atin. Pero, ito siya. Mas masarap siya na hindi init. Dahil kapag nakainit mo na siya, magmi-melt na kasi.
Amoy na amoy mo yung durian. Yeah, there's a fly there. There's a fly. You're afraid of fly. May nabili din pala ako noong isang araw na panglinis sa Aldi. Itatry ko nga ito ngayon. Ito yung electric brush. At matagal ko na itong nakikita sa TikTok. Gusto ko nga sana itong bilhin sa Temu. Yan yung parang Chinese online shopping dito sa Germany. So I think hindi lang din sa Germany. But yeah, doon ko yan nakita. Kaso si asawa nag-order na pala at hindi ko yan napasabay sa kanya. Mabuti na lang at nakita ko nga ito dito sa Aldi namin. Kaya binili ko na para masubukan ko kung maganda nga ba ito. Meron nga itong kalakip na 4 na brush. Parang may hard sponge nga ito panglinis na oven at saka may maliit at malaki na brush panglinis ng mga tiles. So, gagamitin ko nga din ito sa aming shower. Sinubukan ko nga palitan ng brush at madali lang pala siyang palitan. Ito nga matigas na sponge yung gagamitin ko ngayon dahil susubukan ko ito na ipanglinis dito sa aming oven. Dahil ito talaga yung pinoproblema ko, itong oven namin. Ang bilis-bilis madumihan pero ang hirap-hirap talagang linisin. Sana nga lang ay gagana ito sa madumi namin na oven. Itong oven talaga yung feeling ko pinaka mahirap linisin. Lalong-lalo na is nasa baba itong oven namin. Ay nako, ang sakit sa likod kapag naglilinis ako dito. Inuna ko nang linisan itong oven at nag-spray lang ako ng chemical na panglinis. At binrush ko na nga nitong electric brush. Though okay naman siya dito sa glass at maganda naman yung resulta. Nalinis naman niya. Mabilis nga lang at hindi ka na masyadong effort sa pagbabrush. Pero nung tinry ko na siya sa loob at may mga matitigas na dyan, ito yung mga sauce na nanigas na dito na matagal ko na din pinoproblema ay hindi din pala niya kayang linisin. So kayo ba mga sis, ano ba yung ginagawa nyo na panglinis ng inyong mga oven? Aside sa inisprayhan ko nung chemical na panglinis, ginamitan ko din pala ng Sawyer milk or scouring milk. Ito yung paborito kong panglinis ng mga kaldero. Nalinis ko naman siya pero meron pa din talagang mga maliliit na mga dumi na sobrang hirap tanggalin. Nung lumipat kasi kami dito is bago itong oven. Gusto ko sana na bago kami umalis, magawan ko na ng paraan na malinis ko ito pero sobrang hirap talagang linisin. Meron pang bata na umaakyat dyan sa aking likod. Doble talaga yung hirap. Hindi ko alam baka pwedeng alisin itong pinto ng oven dahil hirap talaga linisin sa loob pero nalinis ko naman din siya. After nga nun ay lumabas na kami at tingnan nyo naman nung ipinakita ko ito last time ay napakadami nitong bulaklak ng dandelions. Itong field na puno ng bulaklak na yellow-yellow. Ito nung nakaraan, ngayon naman ay naging dry na sila. Magpo-pollinate na ito at para dadami pa ito sila. At sa mga may allergy sa pollen ay ito yung super nakaka-allergy din. Though maganda ang panahon ngayong araw, medyo malamig pa dito sa amin. Ewan ko talaga pa iba-iba talaga yung panahon dito sa Germany. Lalong-lalo na kapag April. Noong nakaraang linggo lang ay sobrang init. Ngayon naman ay napakalamig na kailangan na naman magsuot ng winter jacket. Kahapon nga lang ay nag-i-snow na naman dito sa amin. O diba parang last week lang ay parang Philippine weather dito. Hanggang dito na lang muna and see us in our next video. Bye-bye!